Pwede bang palakpan ng bawat isa? Palakpan ng Panginoon pala, okay? Pwede nyo bang tapikin yung katabi nyo ngayon? Sabi nyo nga, good morning. Sabihin mo sa kanya, konting siko. Okay, sabihin mo nga, sabay kindat, sabihin mo, March na, March. Okay? Ilang buwan na lang, ang bihira. Magbabakasyon na, okay, Holy Week na, ayan. At ilang buwan na lang, lalabas na si Jose Marichan. Grabe na napakabilis ng araw, tama? Grabe, para bang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year. Ngayon, March na. So, nararamdaman niyo na ba yung init ng panahon? Wow. Natutuwa ako hanggang ngayon, mainit pa rin ang samahan ng bagong kasal na si Vander at si Kat. Ayan, nasa honeymoon stage pa rin sila ngayon. So, nakakatuwa. At si Vander, lagi pa rin excited, ano? So, actually, Van, tuloy-tuloy dapat yan, tama? Tuloy-tuloy, ano? And 73 days to go. Nako na lang, bago mag-May 14, ikakasal naman si Justin at saka si Sheena. Grabe. Kagabi, nagkaroon kami ng counseling at sabi niya, tinanong agad ako, Pastor John, ilang taong ka na? Para bang, sabi ko, bakit? Kasi baka after 3 years, pwede mo bang alagaan yung mga anak namin para makapag-date naman kami? Oh, bang bilang galing. Sabi ko, pwede. Pwede ko pa isabit yung anak niya sa pinto para lang. Alagaan ko pa yan. Ano? So, nakakatuwa. And then, next year, baka magudos ko yung date ni Steph. Okay. Meron na. Nako, meron na rin. Ano? Nako, yung isa galing sa Bicol pero hinahanap ko yung sing-sing, wala pa naman. Okay, so nakakatuwa. Lahat tayo ay papunta na talaga doon. Lahat ng mga binata at dalaga noon, mga uhugin noon, ngayon ikakasal na. Ano? Talagang ganun talaga ang buhay, napakabilis. That is why, church, mga kaibigan, mga kapatid, enjoy natin every moment. Okay ba yun? Nakasama natin yung mahal natin sa buhay at habang malakas, gawin natin yung para sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang sa church, kundi yung trabaho natin, bigyan natin yung pinaka-best natin para mag-glorify ang Panginoon sa buhay at sa ginagawa natin. Okay ba yun? Dahil si Satan ay nako, hindi siya nagmamadali na sirain kayo. Naghihintay siya parang kayo ay sumabog someday, pag hindi nyo na-control yung ating emotions at na-control yung ating isipan at lalo na yung landmine na inihanda niya para sa atin. Now, church, ito yung topic natin today na madalas, karamihan sa atin ay meron neto, landmine of jealousy. Okay? So, pakitingin katabi mo, siloso ba yan? Tingin mo siloso ba yan? Okay? When you say jealousy, tingin sa akin. Sino dito aamin na siya ay nagseselos minsan sa iba? Taas kamay. Okay? Kanina tinanong ko habang naghihintay. Ano ba ang kaibahan, difference between jealousy and covetousness? Kasi sa Bible, kasama sa Ten Commandments, thou shall not covet thy neighbor's goods, thy neighbor's wife. Okay? What is the difference? Now, church, now look at me. Ang covetousness, medyo ito yung strong desire na gusto mong kunin doon sa iba. Okay? Na bang gagawin mo lahat para lang makuha mo yung gusto mo. Yung jealousy, pag-uusapan natin ano ba yung difference. Okay? Jealousy, now, landmine of jealousy. Now, bago ko tuloy, bibigay ko sa yung meaning mamaya what is jealousy. Okay? Now, again, tingin sa akin. Did you know, ang sign ng jealousy is yung word na sana all? Okay? Sino dito minsan sana all? Ganon. Yan ay form ng jealousy. Okay? Kasi nga, para maparamdam mo dapat, ikaw din meron. Okay? Now, if you read in Book of James, by the way, ang Book of James, siya yung Proverbs sa New Testament. Okay? Sa Old Testament, yung Book of Proverbs. Pag Book of Wisdom naman sa New Testament, yung Book of James. That's why gustong-gusto ko yung Book of James. If you read in Book of James chapter 3, verse 13 to 18, sa inyong screen, sabi doon, if you are wise and understand God's ways, may if dyan prove it by living an honorable life.
Now, church, balik kayo sa akin. Sabi doon, you have to prove it to live an honorable life. Ibig sabihin, sa mundo natin ngayon, ipakita mo na naintindihan mo at kilala mo yung Diyos na sinasamba natin at yung Diyos na naglumikha sa'yo. Okay po ba yun? Now, church, tingin sa akin ha, napaka-importante yung testimony ng bawat isa. Kasi nga, now, tingin sa akin, karamihan ng Kristiyano ay wala ng pinagkaiba sa mundo ngayon. Kung anong ginagawa ng iba, ay ginagawa niya na rin. Nagkaintindihan tayo? Kung ano yung uso sa mundo, yun na rin yung uso sa buhay natin. Okay po ba yun? Malinaw ba? That's why sabi you have to prove it. Ipakita mo, i-prove mo, okay, sa Tagalog, i-prove mo, okay, na ikaw ay Kristiyano. And then sabi din doon, by doing good works with humility. May pagpakumbaba that comes from wisdom. That comes from wisdom, but if, verse 14, if you are bitterly, say this with me, jealous, and there is selfish ambition in your heart. Now, sunod, don't cover up the truth with boasting and lying. Now, church, malinaw, sinabi ng Bible, pag ang puso mo ay punong-puno ng inggit, okay, huwag mong ipagmayabang at i-cover up mo yung truth by denying na ikaw ay yung tipo ng taong may inggit sa puso. Di ba minsan, kino-cover up natin, okay lang naman ako, pasaya ako para sa kanya. Di ba mga ganon? Pero you are covering up the truth. Meaning, yung dapat makita sa'yo, yung good works. Okay po ba yun? And then sabi doon, for jealousy, verse 15, sabay-sabay gusto mas malakas with power, okay? If you, pag open-minded ka, naniwala ka na mas malakas ang sasabihin mo, power. Okay, 1, 2, 3, go. Verse 15, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of... Wow! Diyan pala lahat nagsisimula. Okay, now what is jealousy? Now, meron tayo sa notes ninyo, according to the Google, okay, according to the encyclopedia, according to the dictionary, jealousy is basically, it is a feeling of possessiveness that often causes us to fear someone else taking our place, position, or belongings. Now, church, listen to this. Ang covetousness, yung wala ka gusto mong kunin. Ang jealousy, yung meron ka na ayaw mong mawala sa'yo. Okay po ba yun? Yung mga bagay na ayaw mong matanggal sa'yo. Now, church, matingin ko sa akin na masama ba magselos, especially pag ikaw ay nasa mag-asawa? Masama ba magselos? Sino nagsiselos minsan? Ayaw sa mga mag-asawa, nagsiselos. Okay? Now, okay lang magselos. Nakitigil sa akin ha. Okay lang magselos, parang yung asawa ko, lagi ko niloloko. Di naman nagsiselos yun pero lagi ko nilolosa ka, kasi nga, yun. Ano mo sa live? Sorry, nagbabate. I love you. Okay? Now, church, hindi masama magselos. Lalo sa pag mag-asawa. Normal yon. Okay? Normal yon. Kasi nga, ito yung magiging conviction mo o magiging defense mo para lang yung relationship nyo is maproteksyonan yung asawa mo sa ibang tao. Okay? Pero, pag ang selos mo ang namuhay na lagi, nagkontrol na sa isipan mo at emotions mo, yan ay kasalanan na. May binanggit din sa Bible na God is a jealous God. Ibang klaseng jealousness yon. Okay? Because yung divine jealous ng Panginoon sa atin is yung kanyang commitment. Yung love niya na dapat siya ay number 1 sa puso natin. Okay po ba yun? Magkaiba yung jealous ng tao. Kasi pag sinabing jealousness o yung seloso ng tao is different. More on selfish. Tama?
Yes or no? Kaya nga, ang daming mga tao ngayon, hindi lang broken relationship, sira din yung mga friendship, sira din yung anong meron sa buhay nila. Lahat nasisira is because of jealousy. Now, if you read in James 3:16, for where, read this with me together, for where, jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every, evil things because of jealousy. Diyan nagkakaroon ng disorder, especially pagdating sa families, pagdating sa friendship. Di ba may mga ganon? Di ba sino dito nasa circle of friends mo at sila sabi, bakit lagi na lang siya? May ganon, di ba? Meron ba ibang tao na special treatment at kung hindi ka tinitreat na maayos? Bakit lagi na lang ganon? So, diyan nagsisimula yung mga away. Okay, diyan nagsisimula yung quarrel, diyan nagsisimula lahat and every kinds of evil. Now church, listen to this. Alam niyo ba, pag hindi mo naayos yung jealous, pag hindi mo inaamin na ikaw ay may jealous sa buhay mo, sa puso mo, alam mo manganganak yan ng covetousness. Lalaki at lalaki. Now, mga kapatid, tingin sa akin, walang kasalanan na hindi nanganganak. Walang kasalanan sa buhay ng tao na hindi nagbubunga. Okay? Lahat ng kasalanan nagbubunga, lumalaki at sisirain ka someday na hindi mo namamalayan. Nagbabago, number 1, yung attitude mo. Kasi nga pag nasira yung attitude mo, ibig sabihin sira na yung character mo. Pag sira yung karakter mo, ibig sabihin sira yung values sa buhay mo. Pag sira yung values sa buhay mo, wala kang biblical principle na dapat mong sundin sa buhay mo. Pag sira yung biblical principle mo, sira yung relationship mo sa Panginoon. Nagkaintindihan ba tayo? Ito yung time na ang Kristiyano ay hindi na nag-glow. Nag-fade. Even yung kanyang faith nawawala na din because yung ang faith niya hindi nag-grow kundi nadi-deactivate yung faith because activated yung fear and yung zealousness. Galing jealousy. Tama? So mga kapatid, mga kaibigan, especially sa panahon ngayon, ay ang dami natin nakikita sa social media na ikaw ay nagseselos o naiinggit at nasisira yung tinatawag na joy. Tama? Now, tingin sa akin. Tatanong ko sa akin topic. Meron ba kayong mga kinaiinggitan? Meron ba kayong mga taong kinaiinggitan? Or, tingin sa akin meron bang mga tao na naiinggit sa inyo? Malinaw? Galing No, church, nakakatuwa. Habang pinag-aaralan ko, bilang isang pastor, meron din tayo tinatawag na insecurity. Now, church, that is why, huwag kayong mawawala sa last 3 topics natin. Meron landmine of insecurity, and landmine of covetousness, and landmine of secret. Nakalimutan ko na yung topic title. So basahin ko lang for where jealousy and selfish ambitions exist, there is disorder and every evil things. Now, the nature of jealousy, ito yung nature niya para makita natin, para maging aware tayo, okay? Number 1 is, we see that jealousy is the work of the flesh. Now, church, ano ang root word ng jealousy? Para sa akin, the word lousy. Ang galing, di ba? Ang galing ko na sa English. Okay? So that's why careful ako kasi may English teacher tayo sa Ate Ayi. Okay? May mga teacher din dito. Lousy. Huwag mo hayaan maging lousy yan sa buhay mo. Okay ba yun? So, we see that jealousy is the work of the flesh. If you read in Galatians chapter 5, verse 17, for the flesh, now church, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. No, kapatid, tingin sa akin nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior,
Okay, nung tinanggap mo siya bilang Lord and Savior mo, merong changes. Meron na ngayong battle. Now, tingin sa akin, nung unang panahon, nung hindi mo pa kilala ang Diyos, di ba okay lang sa'yo magkasala, gawin yung mga bagay na dapat gawin? Yes or no? Pero nung nakilala mo ang Diyos sa buhay mo at tinanggap mo siya as your Lord and Savior, merong ngayong conflict. May convictions na sinasabi, huwag mong gawin yan, masama yan. Tama? That's why sabi ng Galatians, yung Holy Spirit ay naglaging kinokontra yung desire ng ating flesh. And most of the time, church, tingin sa akin ha, karamihan ng tayo, mga tao, lagi excuse, tao lang naman tayo. Ang nasusunod is yung flesh. Tama? Bato-bato sa langit, tamaan, sana magising tayo, including me. Sabi doon, so that you are not to do whatever you want. Hindi lahat ng bagay, okay, ay magbe-benefit sa'yo, pero lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat magbe-benefit sa'yo. Naniintindihan niyo ba ako? No, ako po ay di ba, meron akong hindi ko alam kung diabetic ba ako. One time, gusto kong bawal. Alam ko, bawal. Bawal kainin, bawal gawin bilang isang tao na may gamot kasi nga mahal yung gamot. Okay? So, minsan yung flesh mo ay grabe yung mag-crave. Yung bang time na niyaya ko ni Justin at ni Sheena, gabi, 8 o'clock ng gabi, kasalanan nila yon. Okay? Joke lang. Sabi niya, PJ, kape lang ako. Okay? Salad lang ako. Kunyari, Pero sabi niya, hindi, magraramin tayo. Sige. Pero naubos ko yung buong bowl ng ramen. Ang laki at masarap, promise. Kinabukasan, ang taas ng blood sugar ko. Minsan, madalas, yung inisip ko kasi sila eh. Pero minsan, alam mo yung flesh natin. Now, church, lagi saan? Laging nasa battle. Nagsisimula saan? Isipan. Every day, pag-isip mo, meron agad battle. Now, kaibigan, tingin sa akin, na sana sa battle na yan, lagi tayong nananalo. Huwag mong hayaan si Satan ang manalo sa nilalagay niya sa harapan mo. Now, again, napag-usapan natin, si Satan hindi niya kayang control yung isipan mo, pero pwede niyang i-manipulate yung nasa isip mo. At sad to say, lagi tayong talo. Tama? That's why, ang ganda nito, so that you are not to do whatever you want. If you read Romans 13, verse 13, let us behave, now church, let us behave, pakisalaksan, decently, as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Laging nababanggit yung jealousy at yung envy sa ibang version. Ibig sabihin ng church, gusto ko sinabi dito ni Paul, let us behave decently as in the daytime. Ibig sabihin, hindi porket walang nakakita, gagawin mo yung dapat mong gawin. No, sabi ni Paul, as if may mga taong nakatingin. Gawin mo yung dapat gawin. Ang problema, magagaling tayong magtago. Magaling tayong gumawa ng excuses. Tama? Magaling tayong gumawa ng alin? Mga dapat gawin. Okay? Kaya mga kapatid, mga kapag-ibigan, that's why sinabi ni Paul, let us behave decently as in the daytime. Because God sees you. Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. At binanggit dyan, hindi lang about jealousy, also drunkenness, and sexual immorality. Now, mga kapatid, mga young people, yung sexual immorality ay nabanggit din dyan at natapit na ni Pastor James nakaraan. Ang sex is not a sin, ang sex is a gift para sa couples, sa marriage. Pag ikaw ay hindi pa kasal, ninanakaw mo ang hindi para sa'yo at merong judgment dyan, merong kabayaran. It will cost you a lot. Clear? Malinaw? Are you with me? Good. Gising pa ba kayo?
Okay, good. And not in dissension and jealousy. Now, James describe yung jealousy, next slide, sabi doon, earthly, natural, demonic. Therefore, jealousy certainly has no place within the life of a follower of Christ. Now, church, tingin sa akin, galing, no? Yung palang perspective, pag ikaw ay meron ng inggit sa iba at inggit na sa puso mo, dapat palang isipin, ito ay demonic. Yes? Pag merong gagawin na hindi maganda at hindi magbibigay ng ngiti sa mukha ng Panginoon, yan ay demonic. Sabi mo nga, demonic. Tingin mo katabi mo. Alam niyo ba, sabi ni Pastor Biboy nakaraan, pag sinabi sa'yo na kamukha, yung si Satan ay totoo, gwapong tao. Okay? Pag sinabi ng tao sa'yo, kamukha mo si Kristo. Mukha kang si Jesus. Alam mo, church, ibig sabihin ng pangit. Si Kristo hindi gwapo. Pangit. Kasi if you read in Isaiah, there is no beauty that you desire from Him. Pangit. Hindi ka gwapo. Pag sinabi ko, kamukha kang Diyos, ibig pangit ka. Okay? Pag sinabi ko, kamukha mo si Lucifer, gwapo ka. Kasi Lucifer, pwede siya mag-disguise as an angel of light. Siya ang pinakamugwapong nilalang sa lahat ng anghel. So, tingin mo katabi mo. Sino kamukha? Okay? Kamukha mo si Kristo. Now, church, listen to this. Ito pa yung kagandahan ng kasalanan. Okay, kagandahan. Okay? Tingin sa akin, ha? Ang kasalanan, pag binigay sa'yo at pinili mong kunin, decision mo yan, choice mo yan, may enjoy mo lang, mayroon talaga enjoyment. Yes? Temporary. Pero hindi pinapakita ni Satan kung ano yung maging effect after mo i-take yung kasalanan na yan. Okay po ba yan? Now church, then next, jealousy is something that springs from within us. Natural. How many times, now church, my question to you, how many times you have tried to blame your jealousy on someone else? Kaya ako ganito kasi sa kanila. Kaya ako nag-iisip ng ganito kasi sa ginawa nila. Kaya ako nandito ngayon dahil sa pinapakita nila. Nakuha mo? Sa mag-asawa, dahil sa ginawa mo, kaya ako ganito. No. Hindi nila kasalanan yon. Kasalanan mo na kung paano mo i-take yung ginagawa niya. Whether ikaw ay reactive or responsive. Now, church, dapat Kristiyano is responsive. Now, look at me. Ako thankful ako minsan sa mga difficult people. Kasi pag tiningnan ko siya nakakainis, masisira araw ko eh. Tama? Meron ba kayo mga taong nakakainis, nakakabwisit? Toot! Pakitut ha. Okay, meron ba? Meron. Pero pag titingnan mo yung taong yan, ay Lord, thank you. Kasi yung taong yan, ginamit nyo para ako mamold lalo. Tama? Lord, thank you sa asawa ko na minsan hindi ko maintindihan. Pareho kayo pa yung sinasabi, hindi kayo magkaintindihan. Lord, thank you kasi nga dahil sa Kanya, lalo akong tumatatag at kumakapit sa inyo. Pwede ba yun? Clear ba yun? Clear? Because natural sa atin ang mag-blame sa iba. Next, pangalawa, jealousy causes feelings of comparison, competition, and the fear of being, replaced. Yan ang nagkukos ng fear. Kaya alam mo, nakakatuwa dito sa church natin, sa mga pastors, hindi ako takot mawala sa spotlight. Kaya tayo nag-train ng mga speakers, nag-train ng ibang leader, kasi willing tayo i-give up. Tama? Sabi mo sa tabi mo, good job. Pero pag ikaw yung taong takot, mawala sa spotlight, ikaw yung taong may inggit sa puso. Tama? Dati nasa spotlight ka, ngayon nasa sidelight ka na lang. Taga-bitbit, taga-ayos. Alam mo, church, sana hindi yan ang magiging natin. Especially sa trabaho, takot ka matanggal, takot ka ma-replace, alam mo yun,
sa mga classmate mo tuloy, ka-workmates mo. And then also, jealousy implies that we know better than God. That we know better than God. Now, church, look at me. Dito minsan, wag na magtaas ng kamay, na minsan, yung bang merong blessing na natatanggap yung ibang tao or trabaho, and then sabi mo, Lord, hindi naman siya worthy dyan eh. Dapat ako ang nandyan. Naranasan nyo ba yan? Lord, bakit siya binibless pa? Ay, iyabang-yabang yan. Di ba? Lord, bakit siya yung binibless mo? Hindi ako. Ibig sabihin, church, listen to this, ibig sabihin, mas gusto mo mong kagaya ng Panginoon, nagkamali ang Diyos sa ginawa niya. Yan ang ini-imply ng jealousy. Okay ba yun? Sabi mo sa katabi mo, pakitapik, sabi mo nga, move on. Okay? Change focus. Sabi mo, change focus. Sabi mo, change focus. Sabi mo sa kanya, now church, tingin sa akin, ang kalaban ng jealousy, gratefulness. Amen? Okay, good. Next, sabi doon, jealousy grows from a small part into a smoldering flame that can destroy you. Minsan pag nakita mo at in-entertain mo yung nakikita mo at pag pinaglaruan mo sa isipan mo, alam mo, ang result niyan, ginagawa mo na. Nakikita na sa'yo, magmamanifest sa'yo. At soon, someday, masisira ka. Okay po ba yun? At hindi lang ikaw, pati yung mga taong nasa paligid mo. And then jealousy will cause division. Yes or no? Pakibasa. 1, 2, 3, go. Jealousy will cause division and strife in your relationship. Now, couples, listen to me. Especially may mga asawa, may mga anak. Now, tingin sa akin na minsan pag meron kay hidwaan ng asawa mo, laging mayroong division. Yes or no? At minsan, madalas, ang ginagawa mo is, ikaw ang nag-i-input ng anumang isipin ng anak mo para ikagagalit niya doon sa anumang kaaway mo. Kaya nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng, yung family instead na buo, hati at sabog-sabog. Okay ba yun? Nagkaintindihan ba tayo? And dapat sa church natin, okay, sa relationship, sa friendship, sa family, kung merong hidwaan, dapat ikaw yung bridge. At naniniwala ko walang problema na walang solusyon. Tama ba ang sinabi ko? Lahat ng problema merong solusyon. Ang solusyon, number 1, i-let go or ibaba mo yung pride. Okay ba yun? Now, church, ang dami ko na experience from the start of the ministry, ang dami ko na nakita na nasira ang relationships. Pero kabatid, tingin sa akin, walang ikasasaya ang Panginoon kahit na yung tao, anumang ginawa sa iyo at nagkaroon kayo ng closure and forgiveness at buo ulit, alam mo, ang saya-saya ng pakiramdam, lalong luluwag yung anyong dadaanan. Tama? Yes? Hindi ko nababanggitin, may kaibigan ako dito. Grabe yun. Pero grabe yung forgiveness restorations na ginagawa ng Diyos sa isa't isa, including me. Kasi minsan, pag hindi mo pinatawad ang isang tao, tingin sa akin, pag hindi ka nagpatawad sa isang tao, ang nakikita mo sa kanya, puro kasamaan. At ang magiging effect sa'yo, sira araw mo. Totoo. Ikaw mismo ang sumisira sa araw mo at sa joy na binigay sa iyo ng Panginoon. Yes? Yes? Lalo na pag yung kasama mo, yung taong kinaiinisan mo, nag-i-enjoy. Ikaw, lalo ka nagagalit. Now church, jealousy will cause divisions and stripes sa kahit anong relationships. And also, jealousy is the evidence of a corrupt heart. Now, church, gusto ko sana to. The consequences of jealousy. Babasahin ko to ng mabilis. Okay lang ba sa inyo? Sabi doon, number 1, yung consequence, fear. Ano yung fear? Losing of what you have and not getting what you want. Pag ikaw ay may inggit, meron kang takot na mawalan ka or di mo makuha yung gusto mo. Pangalawa, ano pa dyan? Pakibasa? Competitiveness.
competitiveness. Okay? Pasensyahan nyo na yung competitiveness. Competitiveness, okay? Hirap kasi ng S, okay? Competitive. Kayo na magbasa, okay? Di ba minsan, sa inggit mo, gusto mong siyang lamangan? Ginagawa mo dahil nga ayaw mong mawala sa spotlight, ayaw mong mawala sa pagiging apple of the eye, okay? Instead na apple of the eye ka, naging Adam's apple ka na lang. Okay, so competitiveness, okay? Pangalawa, yung critical spirit. Yung bang hindi ka mapag-enjoy sa blessing ng iba. Nagkakaroon ng critical. Comparison. Bakit ganon? Okay? Yan ang mga consequence. Divided mind. No, church. Naranasan nyo ba yung inggit ka? May kailangan mo, meron kang trabaho pero hindi ka makapag-decide, makapag-isip kasi nga dalawa yung iniisip mo. Naranasan nyo ba yan? Okay? Ano pa? Ito yung consequence, anger. Nako, hindi mo alam bakit ka galit. Insecurity. Ay, nako. Easily offended. Aha, pakitingin ko sa tabi mo. Easily offended. Okay? Disorder. Loss of focus. Loss of relationship. And pakitulungan ako. Indecisiveness. Okay? Yan ang mga nagiging consequence ng jealousy. Now, church, that is why ang daming Kristiyano ngayon hindi makapag-move forward. Okay pa ba yun? Now, meron ba sa mag-asawa dito na naiinggit ka sa asawa mo sa mga achievement niya? Wala naman, no? Wala naman. Now, minsan sa mga couples, sa mga mag-asawa, meron lagi yan competitions. Okay? Competition makuha, lalo na sa mga anak. Kung sino mas mahal ng anak o sino yung mas gustong samahan ng anak. Di ba meron sa TikTok niyan? Yung dalawang parent, iiwan yung nasa gitna yung anak, tatakbo yung parent, hulaan lang kanino pupunta yung anak. Okay? So, no, church, sana sa relationship, sa couples, walang competitions. Yes? Yes? Okay. Sunod doon, ito pa, consequence of jealousy. Nako, overwork. Ay, nako, OT ng OT. Yan. Sign yan ng jealousy. Depressions. Nako, loss of opportunities. Ay, nako, kasi nga di makapag-move on. Absence of peace. Okay? And physical sickness. Kasi nga, OT ng OT. Trabaho yung trabaho. Overthinker. Critical thinker. Okay? Now, kaibigan, napag-usapan natin, karamihan ng sakit, 95%, 80 to 90%, cause yan ng unforgiveness. Okay? Ng mga anxiety. Kasi why meron yan. And also, lost fellowship with God. Okay? Now, church, look at me. Ang sign ng sickness, number 1, wala nang devotions. Prayer time, mababa. Kung nagbabasa man, basa lang. Ang prayer time yan, now church, look at me. Ang sign ng taong may jealous sa puso, yung prayer niya, Lord, bless me. Okay naman yon. Lord, protect me. Lord, bless me. Puro na lang puro sa kanya, pakabig. Wala na, Lord, use me. Lord, i-prepare mo ako para dun sa taong makikilala, makakasama ko, ay makita niya yung pag-ibig na natagpuan ko sa inyo. Wala lang ganung prayer. Pansin mo yung prayer mo. Puro me, me, me. Yes? Ang tingin natin sa Panginoon, vendo machine. Yes or no? Yes or no? And most of the time, sad to say, ang daming lumalapit sa Panginoon kasi merong problema, merong kailangan, merong gustong kunin. Okay, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Okay? Next, practical steps we can take to remove it from ourselves. Number 1, you must acknowledge that jealousy exists in your life. Now, church, tingin sa akin. Alam ko, iba sa atin mahirap aminin. Meron bang jealousy sa buhay nyo ngayon? Yes or no? Pakilaksan. Yes or no? Then you have to accept and acknowledge. Now, church, listen to this. Tingin sa akin, ha? Tingin sa akin. Please, please, please. Pakilabas ang cellphone. Hindi na yung notes. Cellphone. Kasi nasa phone world na tayo. Okay, by the way, may bago kaming landline.
sa PLDT. Nanibado ako paano gamitin yung landline. Alam mo yun? Parang sanay na kami. Di ba sanay tayo sa mga wireless? May tumawag one time, tumawag si AJ sa landline. Nakakatamad. May tumatawag. Sino kaya yun? Di ba? Sino kaya yun? Paano kaya to? Ano? Anyway, okay. Now, church, pakilabas ang phone. Pakilabas ang phone. Pakilabas ang phone. Labas ang phone. Taas ang phone. Pakilagay sa note apps. Number 1, sulat nyo, acknowledge that jealousy exists in your life. Sabi mo, I have jealousy in my heart. Okay? Now, kaibigan, tingin sa akin. I want you to be specific. Alam mo, minsan, tingin sa akin ha, pag tayo nag-pray sa Panginoon, napaka-general. Yes or no? Na Lord, forgive my sins. Pero, mas maganda kapag specific. Sulat mo. Kaibigan, kasi yung in-acknowledge mo natin na meron kang jealousy sa puso mo, saan ka nagseselos? Ano ang pinagseselosan mo? Or ano ang kinaiinggitan mo? Nakuha nyo? Now, steps, ano ang gagawin ko ngayon? Okay, meron ba nang susulat? Now, church, sa inyong small group, i-discuss niyan. Upang yung taong kasama mo sa grupo mo is makatulong sa'yo. What if, pastor, yung pinagsiselosan ko yung katabi ko, kasama ko mismo, di magpatawaran kayo. Okay? Tama? Okay, pangalawa, you must recognize that you are in conflict with God. Do you agree? Pag meron something in your heart na against ang Panginoon dyan, you are in conflict with God. Pangatlo, now church, you must thank God for what He is doing in the other person's life. Now, tingin sa akin, meron kayong taong kinaiinggitan at kinaiinisan. Now, church, huwag niyo ipakita sa asawa niyo or sa katabi niyo. Sabi mo, Lord, help me na maging masaya doon sa taong binless niyo rin. Tama? And grabe mga tanong yan. You must be willing to do something good. Grabe, hirap nito. For the person. Now, church, tingin sa akin. Tingin sa akin. Aminado tayo. Huwag na tayo magpaka-plastic, tama? Magpakatotoo tayo. Ang hirap gumawa ng mabuti dun sa mga taong hindi kabuti-buti bigyan ng tulong. Yes or no? Minsan ako yung tipo ng tao na napaka-iksi ng pasensya ko. Di ko alam bakit. Pansin nyo ba? Yes po. Okay? Pag binigyan ka ng atensyon, halimbawa, at ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Pero, pag ikaw ay bumalik at willing ulit mag-connect at mag-guide, ibibigay ko ulit yung time ko sa'yo. Nagigets nyo ako? Pag ayaw mo makinig, bahala ka sa buhay mo. Okay, di kita papalo up, di kita tatawagan, bahala ka sa buhay mo. Gusto ko ikaw mag-connect. At meron naman mga tao na talagang nakasakit sa'yo at nung lumapit sa'yo to ask for help, anong gagawin mo? Di ba minsan madalas sinasabing buti nga sa'yo? Yes? Pero ang Christ-likeness ay hindi ganyan. Kailangan mo pa rin gawin kung ano ang attitude, kung ano ang karakter, kung ano ang Diyos sa Kanya. Dahil hindi mo na ginagawa ito para sa Kanya, kundi para na ngayon sa Panginoon. Clear ba tayo? Gawin ninyo yung mabuti sa taong kinaiinisan nyo. Yes? Now, tingay sa akin. Meron bang inilagay ang Diyos na pangalan sa utak mo? Sa utak mo, no? Sa isipan mo. Okay? Meron ba? Yes or no? Yes or no? May lakas.
Laksan nyo, yes or no? Yes! Pag no, ay pambira, napaka-perfect mo. Okay? Di ba? So, naka-10 ka, di ba sabi ko, 1 to 10? Okay, anyway. So, now church, extend ko lang ito for 2 minutes. For 2 minutes. Alam ko meron na. Please list down the name of that person. List the name. Kung plural, names. Okay? Ilagay mo, ano kaya ang pwede kong gawin sa taong yan upang maramdaman niya, okay, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Okay? Lagay mo, ano kaya pwede kong gawin? Now, kaibigan, number 1, ang first step yung gawin, ipag-pray mo muna yung taong yan at yung puso mo. Kasi yung jealousy, sa akin ang jealousy nanganganak ng unforgiveness, bitterness, and then nagiging grudge. Malinaw? Kasi nanganganak at nanganganak yan. You must be willing to do something good for that person. Grabe, hirap ano? And also, you must ask God to show you how He views that person. Galing! Ito yung nag-struck sa akin, na minsan nakikita ko yung taong nakakainis. Pero Lord, nakalimutan ko ipag-pray na, Lord, help me na makita kung ano yung nakikita mo sa kanya. Nakukuha nyo? Kasi ang nakikita ko lang sa kanya is nakakainis, nakakasira ng araw, pero hindi ko nakikita kung ano yung nakikita ng Diyos sa kanya. Na siya ay anak din ng Diyos. Na namatay din ang Diyos para sa kanya. At ang Diyos ay hindi walang pinipili. Nakikita niyo ako? At di mo nakikita na ikaw ay gagamiting instrumento ng Diyos upang yung taong yan ay mabago. Nakukuha niyo? Galing. And then, sunod, you must be refocus your attention on what God is doing in your life. Is God good? Lagi sinasabing all the time. And all the time, God, lagi yung sinasabing God is good. And all the time, God is good. And then how come yung goodness ng Diyos ay hindi nakikita sa atin? Na-realize niyo ba yun? How come? And all the time, sabi natin, God is good. Pero bakit namumuhay yung kasalanan sa buhay natin at isipan? Clear ba? Clear? Pakisabi katabi mo, gising. Matatapos na si Pastor John. Okay? And then lastly, you must have a Psalm 37 verse 4 mindset. Alam niyo ba yun? Can we read this together? 1, 2, 3, go. Delight. Gabi, pinaliwanag ko ito ilang beses. You have to delight yourself in the Lord. Meaning, ibigay mo yung buong attention mo, buong puso mo sa Panginoon, now church, at ibibigay niya yung desire ng puso mo. Now, question is, anong desire ng puso mo? What is your desires? Pag-pray nyo, may mga nasunog na naman. Okay? No, church, lagi ito sinasabi, yung desire pala ng puso natin ay hindi yumaman, hindi tumaas ang sweldo, hindi magandang pamilya, okay? Hindi mga ari-arian sa mundo. Now, church, tingin sa akin, ang desire pala natin is yung makilala lalo yung Diyos na sinasamba natin. Yung desire pala natin, yung makilala kung sino yung Diyos natin. Kung ano yung attributes ng Diyos natin. Now, church, makinig, pag nakilala mo daw yung Diyos mo, yung desire mo, yung sinabi ni David na, Lord, better in your house than thousands elsewhere. Lord, my prayer is mag-dwell in your house forever. Yung ganong desire. At yung blessings, yung mga gusto natin, ay susunod lang pag tama yung desire natin sa Panginoon. Amen ba yun? Amen ba yun? Pakiakbay yung katabi mo. Alam mo, sama-sama tayo at tulong-tulong. Now, church, ginawa nyo ito kanina. Sa Talk It Over, pag-usapan nyo sa Grow Group, pakilabas slide, I want you to write the names of 2 individuals. Now, church, assignment. Pag-usapan natin mamaya sa couples, okay?
The first person should be someone for whom you have jealous feelings. No matter how, ano yan? Minsan pag pinasok subtle. Alam mo, minsan sa baso yan, subtitle eh. Ang hirap is, alam mo yung English, pinapahirapan tayo, ano? No matter how, subtle, okay? Or seemingly insignificant, these feelings may be. The second person should be someone who you suspect is jealous of you in some way. That's why kanina. And then second question, write out specific strategies for how can you remove the jealousy from these two relationships. What will you have to do and what attitudes will you have to overcome? Nako, pakipicturean yan. Pakipicturean yan. And then church, first, pag-usapan nyo mag-asawa. And then, sa grow group. Okay pa ba yan? Now, kaibigan, is God good? All the time, God is good. May question to you before we end. Tapos na ba ang Diyos sa'yo? Sino dito gusto niya siyang tapusin ng Panginoon? Diba? So, now church, tingin sa akin. Tingin sa akin ha. Kung hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, okay? Alam mo na ayaw mo ring tapusin ka ng Panginoon, okay? As long hanggat merong trials, hanggat merong problems, hanggat merong challenges, hanggat merong difficult situations, hanggat merong difficult people, be grateful. Amen? Be thankful. Be, joyful. Pakisabi ka sa tabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi pa, sabi mo sa katabi mo, hindi pa talaga tapos ang Diyos sa'yo. Okay? Meron ka pang ilalabas at ibubuga. Now again, church, is God good? Laksan. All the time, God is good. Let's pray. Father God in heaven, Lord God, thank you so much. Lord, thank you for reminding us once again na how much you love us. Na how much, Panginoon, na gusto niyo kaming gamitin in a mighty way. Lord, most of the time, sometimes, Father God, is nakakalimutan namin mag-abide with you, Panginoon. Lord, masyado kami nakafocus sa mundo.